Ako po si Sir Jacob Bibo, na isang kagawad sa Lapantay. Yun po, ang mga lupaing yan ay minana po namin sa aming mga magulang, sa aming mga ninunok, kung saan po ay patay na ang aming mga matatanda. Kami po ay nakikiusap na kami po na may tulungan, dahil po ang aming baryuhan ay pinaalis po kami sa dahilang tatayan po nila ng basura. Paano po ang aming mga bata at kami po ay paano? Nagpatayo po ng eskwelahan, tapos po nang naitayo ang eskwelahan, dadalan po ng basura. Isa pa ay ang falls ay malalagyan ng basura dahil maaanod at maagnas. Ngayon nga po ay labo na narating sa Tamaraw Falls. Kami po mga mangyan ay huwag na po namang papakialman ang aming mga tanim. Kaya po kami nagtanim para po ikabuhay ng aming sariling katawan at ang aming mga anak mamamatay. Dahil wala po kaming alam kung hindi magtanim at ikabuhay yung aming tinanim sa lupang yan. Kami po, isa pong katutubo, na diyan na po ako iniwan ng aking mga magulang. At kung saan po, nariyan po ang libingan ng aking mga magulang at ng aking mga kapatid, mga mahal sa buhay. Doon po sa aming lugar. Kaya po yan nasasabi kong amin yun. Una-una, ang Tagalog ay wala. Ngayon lamang sumilpot sila at dumating. Yung umani programa nila, ang basura. Bakit nila dadala kami ng mabaho? Kasama ang langaw. Hindi naman kami gumawa noon. Bakit dadali naman sa aming lugar ang madumi at babaho? Ako po si Eleuterio bilang konsyal po ng tribo. Ang pakiusap po sa taga Puerto Galera at sa mga tutulong ay huwag naman po kaming pakialaman sa aming mga taniman. Dahil yan pong aming taniman yan ay aming pong pinagkukunan ng aming makakain. At yan po ay pamamana namin sa aming mga anak. At isa pa ho, nagkaroon ho sila ng proyekto na basura. Kami ho may paaralan at yun ho ay makakasira sa aming mga kabataan at kalikasan ng Tamaraw Falls at kalusugan po ng mga kabataan. Kami matagal na pong nagtatanim doon. May 30 taon nang higit na kami nagtatanim doon. Ay ngayon bigla na lang lumabas yung mga Tagalog na yan at yan daw ay kanila. At bago tapos binabayaran na lang ng 100 piso yung isang puno. Ay, hindi naman kami pumapayag na mabayaran. Kaya talagang kami narapit dito para naman kami ay tulungan diyan sa aming mga problemang yan. Ako po si Jose Arasado. Ang kuwan ko po dyan, hinihiling ko po rin sa katulad po sa mga punong bayan na sana po ay wag na pong dadalhin doon sa amin ang basurang yan. At ako nga po ay sapul na rin po dyan. Diyan na rin po kami pinanganak sa bundok. Mahigit na pong 30 taon ako diyan nanirahan. Wala po ako nakita ng Tagalog dyan na sinasabi na sila daw yung nagmamay-ari niyan. Salamat po. Ako po si Salvador Siguraan, nanirahan doon sa Bantay, sa Binte. Ang pakiusap po sa ating pamunuan ng bayan, wag naman kaming yamid doon sa lugar, doon sa aming mga taniman. Dahil unang-una, kawawa ang aming mga anak. Saan namin sila ituturo na para ito ang inyo, kung yung lugar namin yan ikukunin na nila. Paano naman ang gagawin nila sa amin? Kami po ay babahala sa dahilang ang basurang ibabagsak doon ay epektado po ang mga ating mga turista at mga mamamayan ng Puerto Galera. Kaya po, kung may lulugar po ay inuna pong itigil, nakikiusap kaming mga katutubo at lahat naman po ay tayo'y epektado sa Tamaraw Falls.
mga foreigner, ayan po ay epektado. Wala na po sila makikita kung hindi basura. Pag umagnas yung basura, paparong sa ilog, pupunta sa Tamaro Falls. Ay epektado ho. Ayan po, kung may lugar, itikwa na po ninyo. Tigil ninyo.